Ang pelikula ay nagsisimula sa karagatan bilang isang Russian submarine. Ang Sevastopol ay nagdadala ng isang lubhang mapanganib na computer device sa ilalim ng tubig. Ang device ay na-access gamit ang isang espesyal na cross-like key na nahahati sa dalawa. Paglulunsad ng torpedo sa kanila, pinaputok nila ang sarili nilang torpedo, ngunit hindi nagtagal ay nagulat sila nang matuklasan ng parehong iba pang mga sub at ang kanilang mga torpedo ay nawawala na parang wala sila doon. Ang sariling torpedo ng mga tripulante ay bumalik sa kanila at sinira ang sub na pinatay ang buong crew na sakay. Pagkalipas ng ilang araw ay nakipag-ugnayan si Ethan ng gobyerno at binigyan ng misyon upang mahanap ang dalawang susi. Ang misyon ay direktang nagmumula sa direktor ng IMF na si Eugene Kittredge na ipinaalam kay Ethan ang susi at na ito ay ginagamit para sa isang bagay na potensyal na sakuna. Na Kittredge ay binanggit din na si Ilsa ay tila naging rogue at nasa pag-aari ng kalahati ng susi at may bounty sa kanyang ulo para sa $50 milyong. Idinagdag niya na ang misyon ay kinasasangkutan ng isang tao mula sa nakaraan ni Ethan, ang taong dahilan kung bakit siya sumali sa IMF. Pumunta si Ethan sa disyerto sa Namibia kung saan nagtatago si Ilsa. Inaalerto siya sa kanyang presensya bago hinabol ng grupo ng mga mersenaryo si Ethan sakay ng horseback sa gitna ng sandstorm. Sinundan ng mga merc si Ethan patungo sa hideout ng Ilsa kung saan nilalabanan sila ng dalawa gamit ang kanilang mga baril hanggang sa lumitaw na si Ilsa ay nabaril habang ang mga matataas na opisyal ng ang gobyerno ng US ay nasa isang pulong na tinatalakay ang isang malakas na artificial intelligence na nagnanakaw sa mga bangko at nakakakuha ng kumpidensyal na impormasyon mula sa mga gobyerno sa buong mundo. Nakipagpulong si Kittredge sa mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng Panactic na kilala bilang komunidad na pinamumunuan ni Director Denlinger na iniuulat nila sa computer device na kilala bilang The Entity na mabilis, self-learning and sentient, having been involved in several network infiltrations including the Russian sub na sinasabi nilang hindi masisira ang entity kaya best bet nila is to control it. Kittredge brings up IMF just as Ethan in disguise using knockout gas to incapacitate everyone except Kittredge, giving him sarili niyang maskara. Alam ni Ethan na inilagay ni Kittredge ang bounty kay Ilsa, ngunit ang isang pagbabalik tanaw ay nagpapakita na siya ay buhay pa at ibinigay kay Ethan ang kanyang kalahati ng susi. Bago tumakas si Kittredge ay nagbabala kay Ethan na anuman ang kanyang papasukin ngayon ay hindi tulad ng anumang bagay na nakaharap niya kay Ethan. Pagkatapos ay gumamit ng maskara ng Kittredge upang makalabas siya ng gusali at binaril niya ang Kittredge gamit ang isang tranquilizer dart. Ilang linggo ang lumipas at ngayon ay parehong upuan ng isang antagonist at si Ethan ay naghahanap para sa mga susi. Ng pinuno ng grupo na nangangaso kay Ethan ay si Agent Jasper na nagtuturo sa kanyang mga sundalo na maghanda para sa pagtugis na kinikilala ang kadalubhasaan ni Ethan sa panlilinlang. Nakipagpulong si Ethan kina Benji at Luther upang talakayin ang entidad at isang plano para sa paghuli sa sinumang responsable. Para dito nalaman nilang may bumibili na kukuha ng susi sa isang paliparan sa Abu Dhabi. Gumawa sila ng plano kung saan kakailanganin nilang nakawin ang kalahati ng susi mula sa bumibili at samantalahin ang pagkakataong tanungin siya kung ano ang susi para hanapin ni Ethan ang lalaking iyon at hanapin siya, ngunit nang tumingin siya para sa susi na pagtanto niya na wala na sa kanya ito ay ninakaw lang ito ng isang babae sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi isang especially iya, magnanakaw lamang siya at ang pangalan niya ay Grace. Ethan ay mabilis na sinubukang harapin siya at kinuha ang kabilang bahagi ng susi mula sa kanya. Ipinaliwanag na siya ay nagkaroon ng malaking problema nang hindi sinasadyang hindi alam ni Ethan para saan ang susi, pero gusto niyang ibigay ni Grace ang buong susi sa bumibili para madala sila ng lalaking ito na may kumpletong susi sa lugar kung saan dapat gamitin ang mga susi. Kahit magnanakaw si Grace ay tinanggap ang deal para kumita ng malaki pera. Nalaman nilang patay na ang buyer na pinatay ng isang misteryosong mamamatay tao na kilala bilang Paris. Ethan pagkatapos ay nawala ng track si Grace matapos niyang makita ang isang misteryosong lalaki na kilala lang bilang si Gabriel na lumilitaw na nawala sa thin air. Jasper at Digas pagkatapos ay natagpuan si Ethan at hinabol siya ang airport, ngunit siya nagawang makalayo kahit na hinabol siya ni Ethan at sinabihan siyang pigilan. Nagtagumpay si Grace na makalayo at lumipad patungo sa ibang lokasyon. Tinatapos na nila ang misyon na sinusubaybayan ni Ethan si Grace papuntang Roma kung saan siya dinakip ng mga pulis na may maraming peking pasaporte at pagkakakilanlan na pinaghahanap sa buong mundo para sa maraming krimen ng pagnanakaw. Ipinakita ni Ethan bilang kanyang abogado at nalaman na kinuha si Grace ng isang hindi kilalang third party para kunin ang kalahating susi. Tinanong ni Ethan si Grace kung alam niya kung para saan ang susi, kung saan sumagot siya na wala siyang alam na kahit ano ay kinuha lang siya para nakawin ang kalahati ng susi nito. Airport at napagkasundoan nila ng kanyang kliyente na ihahatid ito bukas sa isang party. Sa kabilang banda ay nakita namin ang matandang kalaban ni Ethan na tinatawag na Gabriel pagdating niya sa istasyon ng pulisya ng Italia at pilit na tinanong ang kapitan tungkol sa kinaroroonan ni Grace habang ang mga ahente
are about to capture Ethan. He ran away and Grace took advantage of the crowded corridor to pretend to be a stalker. She managed to escape dahil walang nakakakilala sa kanya. Then there is a chase scene where Ethan try everything to capture Grace. The two are then found by Paris. Sino ang umatake kay Grace? Music ay nagkaroon ng shootout sa pagitan ng Italian police, CIA agents at ng mga mersenaryo na sabay silang tumakasakay ng isang kotse at nagmamaneho sa buong Venice. Ang dayuhan, Music ay humingi ng kotse mula sa kanyang ahensya, ngunit tila ang organisasyon ay kasalukuyang dumaan sa mahirap na panahon. Ang tanging magagamit ay isang kariton na patuloy na hinahabol ng lahat sina Ethan at Grace matapos ang isang chase kung saan binabalewala nila ang pamana ng kultura ng Italia. Sa wakas ay nakatakas sila. Salamat gayunpaman dahil hindi nagtitiwala si Grace sa sino mang iniwan niya si Ethan sa yellow card nang malapit na itong mabangga ng tren. Buti na lang nakatakas si Ethan sa huling segundo. Habang naglalakad na may posa sa braso, dumating ang mga kaibigan niya para iligtas siya kasama si Ilsa na sumali sa grupo. Ang grupo ay pumunta sa kanilang lair. Ethan muling nakipagkita kay Benji, Luther at Ilsa habang pinag-uusapan nila ang entidad at si Gabriel. Alam nilang ang nag-hire kay Grace para magnakaw ng susi ay ang kilalang dealer na nagngangalang Alana. Bukod pa rito, ang kanyang mga kaibigan ay naniniwala na may isang kainahinalang tao sa airport na pinoprotektahan ng artificial intelligence. Tinatanggal siya sa real-time. Gayunpaman ipinakita ng taong iyon ang kanyang pagmuni-muni at napagtanto ni Ethan na si Gabriel ang isang mapanganib na kaaway na nasiyahan sa pagdudulot ng sakit. Bago sumali si Ethan sa IMF, napatay ni Gabriel ang isang babaeng malapit kay Ethan na pinangalanang sinira ni Marie Gabriel ang kanilang mundo na naging dahilan upang maging sila kung sino sila pagkatapos sumali sa Mission Impossible. Sinabi ni Ethan sa lahat na dapat na silang umalis dahil kung magtutulungan si Gabriel at ang entidad ay makakaharap nila ang isang kaaway na maaaring hindi nila matalo. Gayunpaman ang kanyang mga kaibigan tiyakin sa kanya na handa silang ipaglaban ang kanilang buhay upang pigilan si Gabriel na kontrolin ang entidad na iyon at maging ang pinakamakapangyarihang tao sa Earth. Na gumawa sila ng mga kaayusan upang pumunta sa isang party sa Venice kung saan dadalo si Gabriel. Sa the party, Gabriel find Grace and bring her to Alana. Ethan and Ilse find them also. Alana reveals that the half of the Grace had all this time was fake. When hearing this and being cornered, Grace understand that she only have one original half of the key. Ang ninakaw niya kay Ethan kaya itinago niya ang kalahating ito sa bulsa ng gwardya ni Alana. Nang hinanap niya ito, wala siyang makita mamaya. Ipinalam ni Alana sa kanila na nasa kanya na ang isa pang orihinal na kalahati ng susi na nasave niya. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang makapangyarihan ang mga bansa bilang mga kaalyado sa mga nuclear power na handang magbayad ng kayamanan upang makuha ang susi dahil ang mga bansang ito ay gustong dominahin ang artificial intelligence. Subalit hindi rin alam ni Alana kung para saan talaga ang susi kaya nag-aalinlangan siya kung ibebenta ito sa isang bansa o ibibigay ito kay Gabriel. Nakipag-usap si Gabriel sa entity at kung paano nalaman ni Alana kung bakit kailangan nilang dalhin ang susi dito. Ang entity ay tila omniscient at alam ang ilang mga resulta ng mga pangyayari. Sinabi ni Gabriel na si Grace o Ilsa ay mamamatay bago maibigay ang susi. Sa kabila ng pagsisikap ni Ethan na kumbinsihin siyang huwag makipagtulungan sa kontrabida, nananatiling matatag si Alana sa kanyang desisyon. Ay nagpaalam si Gabriel sa kanila at binigyan sila ng isang araw para ibigay ang susi. Samantala si Ethan ay nakatakas mula sa mga gwardya ni Alana at nabawi ni Grace ang kalahati ng susi ng koponan. Kalat-kalat habang tumatakbo si Grace sa mga kalye at naabutan lamang ni Gabriel sa tabi ng kanal. Sinubukan ni Grace na ipagtanggol ang sarili ngunit natalo siya. Sa kabilang panig, sinubukan ni Ethan na tumakbo patungo sa kanya ngunit ang entidad ay nagpanggap na si Benji upang ipadala siya sa mali direksyon. Na natagpuan siya ni Paris na lumaban sa kanya at natalo ngunit pinili ni Ethan na iligtas ang kanyang buhay pabalik kay Grace. Nang papatayin na ni Gabriel ang kanyang Ilsa ay lumitaw at ipinagtanggol si Grace na nakikipag-away kay Gabriel. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ni Ilsa at Gabriel at bagamat mahusay na lumaban si Ilsa ay napatunayang mas malakas si Gabriel at sa huli ay sinaksak si Ilsa na nagwakas sa kanyang buhay sa ibang bansa. Si Ethan ay dumating ng huli at nakita na ang kanyang matalik na kaibigan ay pumanaw na. Si Grace ay sumama kina Ethan, Benji at Luther habang siya ay nagsisisi para kay Ilsa kamatayan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Luther na hindi niya dapat sisihin si Ethan. Ay nangako na protektahan si Grace habang si Luther ay nagtungo sa isang off-grid na lokasyon upang sirain ang mga bakas ng nilalang sa kanyang hard drive. Sinabihan din niya si Ethan na huwag patayin si Gabriel dahil siya lang ang nag-iisa. Alam niya kung ano ang kailangan ng entity na ang susi para sa bagong plano ay ang buntot kay Alana dahil nakatakda siyang makipagkita sa isang bumibili ng susi sa Orient Express. Si Benji ay gumawa ng maskara para kay Grace na magpanggap bilang si Alana ngunit kapag sinubukan niyang gumawa ng maskara para sa si Ethan ay magpapanggap bilang kanyang kapatid na The Mask Machine.
Mga malfunctions na pumipilit kay Ethan na makabuo ng bagong plano na sumakay sa tren sakay ng tren sina Gabriel at Paris at patayin ang konduktor na naging sanhi ng pagtakbo ng tren sa pinakamataas nitong bilis sumakay si Ethan ng motorsiklo at sinubukang humanap ng magandang posisyon para tumalon si Grace na hindi na kaya. Si Alana at nag-post bilang kanya habang sina Gabriel at Paris ay nakatagpo si Denlinger na umaasa na ihanay ang kanyang sarili sa entity na pinag-uusapan niya tungkol sa Sevastopol na sumusubok sa mga stealth na kakayahan nito gamit ang network ng mga entity ngunit sa halip ay kinuha ang kontrol at nilinlang ang sub na Humihip. Nang sabihin ni Denlinger na alam niya kung saan matatagpuan ang sub, pinatay ni Gabriel ang kanyang lalamunan at pagkatapos ay naghanda upang patayin si Paris na sinasabing ipagkanulo niya siya, sinaksak niya siya at tumakas, musika, palakpakan, pinalampas ni Ethan ang kanyang pagkakataon na sumakay sa tren sa pamamagitan ng motorsiklo kaya kailangan niyang magparachute sa isang bangin at time ang kanyang landing ng eksakto at nakilala ni Grace ang mamimili ng mga susi na naging cartridge na isinasaalang-alang niya ang pagkuha ng pera bilang bayad ngunit pakiramdam niya ay ibinebenta niya ang kanyang kaluluwa at tinatanggihan ang bayad. The Skies ay hindi nagtagal ay nakompromiso ng magising ang totoong Alana na sinubukang sundan ng mga goons ni Gabriel si Grace ngunit nabangga si Ethan sa bintana sa oras na sinundan ni Ethan si Gabriel habang sina Jasper at Digas ay nasa tren din at sinundan siya pagkatapos ng mahabang labanan Jasper at Digas corner Ethan noon. Maaari niyang patayin si Gabriel na nagpapahintulot sa kanya na tumalon sa tren. Tiniyak sa kanya na nabawi niya ang susi pagkatapos ay sumabog ang tulay at kinailangan ni Ethan at Grace na umakyat sa maraming bumabagsak na sasakyan, musika, bago sila bumagsak naligtas sila ng Paris bago siya mawala ng kamalayan binanggit niya ang Sevastopol at binati si Ethan na good luck pagkatapos ay tumakas si Ethan sakay ng parachute bago siya arestuhin ni Jasper at Dagag salamat. Grace pagkatapos ay hinanap ni Grace ang cartridge at sinabing gusto niyang sumali sa IMF si Gabriel ay kontento sa kanyang tagumpay hanggang sa napagtanto niyang inilipat ni Ethan ang susi na kinuha niya kay Grace gamit ang isang lighter dahilan upang siya ay sumigaw pangalan ni Ethan sa rage. Ethan reunites with Benji now in possession of the key cartridges. Voice is then heard addressing Ethan as his next mission now involves find the Sevastopol and saving the world. We also wish Ethan good luck. Maraming salamat po sa panonood.